Narito na ang mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoong hatid ng GMA News. Yung wala na naman ho dito. Unang balita. Igan kinestyon ni Senadora Pia Cayetano ang validity ng sesyon kahapon ng Senado, kung saan deklarang bakante ang mga posisyon at nagtalaga ng bagong Senate President pro tempore at committee chairpersons. Tanong ni Cayetano, kailan pa naging quorum ang 12? Hindi raw ito tulad sa kaso ng Avellino versus Cuenco noon, kung saan tinukoy ng Korte Suprema ang 12 senador bilang Senate majority. Sagot naman ni Senador Tito Soto, pwedeng maging 12 quorum kapag ang dating 24 na senador ay 22 na lang. Sa kasalukuyan, 22 na lang ang senador dahil nakakulong si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder at nagtatago naman si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Idineklara kahapon ng Senate minority na may quorum nang dumating si Senador Chis Escudero. Nilinaw naman ni Escudero na wala siyang sinasamahan o iniiwang grupo. Hindi raw ito tungkol sa loyalty o pagtataksil, kundi sa kanilang tungkulin sa Senado. Matutuloy kaya o hindi ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing mamaya kaunay sa flood control projects? Ayon kasi sa bagong chairman ng komite na si Senador Erwin Tulfo, sa Lunes, June 8 na ang pagdinig. Ang git naman ni Senador Alan Peter Cayetano, tuloy pa rin ang pagdinig ngayong araw. May unang balita si Ian Cruz. Ngayon sana ang nakatakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Senadora Pia Cayetano bilang chairperson. Nagpulong ng araw para rito sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta. 34 ang inimbitahan kabilang sina dating House Speaker Martin Romualdez, mga aide ni dating Congressman Zaldico at dating Bulacan DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez. Gayon din ang 18 nagpakilalang sundalo na inutusan umanong mag-deliver ng pera sa ilang personalidad. Ang pagdinig ay kaugnay pa rin ng flood control scandal. Series of hearings to. Pag naumpisahan po natin, nandyan na yung momentum. Huwag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Ayon kay Senador Alan Peter Cayetano, dahil sa pagdinig, kaya gusto raw agawin ng grupo ni Senador Tito Soto ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Kaya umano hindi sumipot sa sesyon ng mayorya ay para mapigilan ito. Pero kasabay ng pagdedeklara ng Senado ng quorum, napalitan din ang chairmanship ng mga komite. Ang Blue Ribbon Committee napunta kay Senador Erwin Tulfo. Ayon kay Tulfo, tuloy ang pagdinig ng komite sa Lunes. There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ika nga may hokus-pokus. Git ni Tulfo, hindi naman nila hinaharang ang naunang itinak ng hearing ng Blue Ribbon. Pero kailangan pa raw kasing pag-aralan at konsultahin ng lahat ng miyembro ng komite para malaman kung sino ang mga dapat imbitahan sa pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control scam. Pinuna rin ni Tulfo ang ginawa ng paksyon ni Cayetano sa pagdesisyon at pag-imbita sa mga resource person. You do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po, yung lista na sinasabi nilang invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may idadagdag, may ipapabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya
You have to give me time. Pero sa kanyang Facebook Live, iginit ni Senador Cayetano na tuloy ang planong pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po yung mga gumawa ng illegal. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. Kaugnay niyan, naglabas ng memorandum si Cayetano sa lahat ng opisyal at tauhan ng Senado na tuloy ang pagdinig ng komite. Pero naglabas din ng notice si Senador Erwin Tulfo para ipaalam na postponed ang pagdinig. Ito ang unang balita, Ian Cruz, GMA News. Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang Senado na ipagpatuloy na ang trabaho. Get back to work. Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. Ayon sa Pangulo, nakakaapekto sa kredibilidad ng Senado ang mga nangyari doon, tulad ng 2 sunod na araw na pagkansela ng sesyon. Isa raw sana sa mahalaga matutukan ng Senado ang supplemental budget na maaaring kailanganin sa pagtugon sa krisis sa langis. Kasunod naman ang pagluklok kay Senador Win Gatchalian bilang acting Senate President, wala raw nakitang mali ang palasyo. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Mamayang alas 8:30 ng umaga ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay Senador Jigo Estrada at iba pang akusado ng plunder kaugnay sa umano'y kickback sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Batayan sa kalendaryo ng Sandigan Bayan 5th Division. Tatalakayin din ang hiling ni Estrada na payagan siya magpiyansa sa kasong plunder. Gayun din ang hiling na ilipat siya sa ibang detention facility. Non-bailable ang plunder kaya nakakulong ngayon sa Estrada sa New Quezon City Jail. Ang kapwa-akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan inilipat muna sa pribadong ospital. Ayon sa PNP, tumaas ang heart enzyme si Bonoan na posibleng indikasyon daw ng sakit sa puso. Kulang daw ang mga pasilidad sa PNP General Hospital kaya inilipat ng ospital si Bonoan. Pag-uusapan din sa Sandigan Bayan mamaya, ang hiling ni Bonoan na isailalim siya sa hospital arrest. Mamayang hapon naman ang arraignment nina Estrada, Bonoan at 3 pang akusado para sa kasong graft, kaugnay pa rin sa DPWH projects. Kaliwat kanan ng pagbaha sa ilang panig ng bansa dulot ng masamang panahon. Binahang ilang taga Sitio Batinay, Manggahan sa barangay Tagpangi, Cagayan de Oro City. Umapaw kasi ang ilog doon dahil sa malakas na ulan. Nahirapan makatawid ang mga residente papunta sa sentro ng lungsod dahil sa lakas ng ragasan ng tubig. Hiling nila mapatayuan sila ng tulay. Binahari ng ilang bahagi ng Tagbilaran, Bohol. Hindi na kayanan ng drainage ang malakas na ulan doon kagabi. Matinding putik naman ang sinuong ng mga motorista sa barangay Marayag sa Maragusan, Davao de Oro. Pahirapan ang pagdaan doon lalo na ng mga nakamotorsiklo.